Bagong dating sa Maynila si Elsa, 20 taong gulang. Galing siya sa isang liblib na baryo sa Visayas. Sa kanilang maliit na kubo, araw-araw niyang naririnig ang halakhak ng kanyang mga kapatid na kahit nagutom ay natututo pang ngumiti. Hindi siya pinalad na makapagtapos ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Pero buo ang kanyang desisyon. Ako ang bahala sa inyo. Ako na ang aalis. Pagdating sa lungsod, agad siyang sumabak sa trabaho. Tagalinis ng tren sa istasyon ng Maynila. Hindi ito trabaho ng karangalan sa mata ng iba. Pero sa kanya, ito'y pagkakataong makatulong. Araw-araw siyang gumigising ng 4:00 ng umaga. Isinasampay ang unipormeng sinabong kahapon, kahit minsan ay hindi pa ito tuyo. Wala siyang pamalit. Isa lang ang kanyang uniporme. Kupas, may bakas ng lumang mansa, at tila kasing pagod ng may-ari. Ang trabaho ay simple sa papel, pero mapait sa katawan. Kanina pa siya naglilinis ng sahig. Nagbubuhat ng basurahan na may amoy na nananatili sa palad. At nagpupunas ng salaming palaging tinatalsikan ng laway ng mga pasaherong hindi marunong dumura sa tama. Walang benepisyo, walang seguro at maliit ang sahod. Kulang pa nga minsan kung tumaas ang presyo ng bigas. Pero hindi siya nagrereklamo. Ang bawat galaw ng kanyang mop ay may kasamang dasal. Sana tumagal ako dito. Sana makapadala ako sa amin. Ngayong umaga. Ramdam niya ang tirik ng araw na tila nanununog ng balat. Sunod-sunod ang utos ng kanilang supervisor, si Mang Benito. Elsa, punasan mo lahat ng hawakan sa mula sa unang bagon hanggang sa pangatlo. Tapos mag-mop ka sa loob. Tapos linisin mo na rin ang CR sa dulo. Opo, sir. Sagot niyang mahina pero malinaw. Tila wala ng pahinga. Ang init ay parang kumakain sa kanyang enerhiya. Ngunit ang mop ay patuloy niyang itinutulak sa sahig. Habang ang kanyang likod ay basang-basa na ng pawis, ang uniforme niyang kupas ay dumikit na sa kanyang balat. Pero kailangan ko to, para kinananay, para sa mga kapatid ko. Habang naglilinis siya ng upuan sa pangatlong bagon, may sumakay na grupo ng kabataang estudyante, mga nakaputi, may mga flagship cellphone at halatang hindi sanay sa pawis. Grabe ang baho dito sa tren. Teka, parang amoy pawis at lumang kubeta. Baka si Ate Janitress yan. Naku po, baka mahawa tayo. Tumawa silang sabay-sabay, malalakas at walang pakialam sa paligid. Si Elsa nakayuko lang. Hindi siya lumingon. Pero ang bawat salitang narinig niya ay parang bubog na dahan-dahang bumabaon sa kanyang dibdib. Tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ang kamay niyang nanginginig ay pilit pinatatag. Ayaw niyang umiyak. Hindi ngayon. Hindi sa harap nila. Hindi ako basura. Tao ako, bulong na sa sarili. Habang nilalabas niya ang mga basurahan sa gilid ng riles, napatingin si Elsa sa mga pasaherong naglalakad papasok sa tren. Malilinis ang damit, may hawak na kape, at tila walang iniindang problema sa pera. Tahimik lang siyang nanood, nakayuko ng bahagya, pero may bulong sa puso. Sana balang araw guminhawa rin ang buhay ko tulad nila. Sana ako rin. Sa loob ng maliit na locker room, habang nagpapalit ng damit, tumulo ang luha sa kanyang mata. Ayaw niyang pansinin tito, isang bunton ng pagod at lungkot na hindi niya mailabas buong araw. Hindi siya nagreklamo. Ang mga kasamang iba ay madalas umuumol sa hirap, pero siya'y tahimik. Siguro sanay na akong magtimpi, sabi niya sa isip. Pagkalabas ni Elsa, nadatnan niya si Aling Mercy, matandang tagalinis na may bitbit na supot ng pandesal at termos ng kape. "Oh, Elsa, kumain ka muna. Hindi po pwedeng walang laman tiyan mo." "Ay, Aling Mercy, nakakahiya po." "Huwag ka nang mahiya. Kumain ka, anak." Napangiti si Elsa. Kinuha niya ang pandesal at naupo sa tabi ni Aling Mercy. Sa unang kagat, parang lumambot ang bigat ng araw.
Hindi dahil sa tinapay, kundi sa kabutihang walang kapalit. Biglang sumulpot si Tonyo, ang pinakabata sa grupo, may bit-bit na saging. Elsa, kung may award sa pinakasipag, ikaw na ang reyna. Yung mop mo yata, nagsasalita na sa sobrang gamit. Tumigil ka nga, sagot ni Elsa, sabay tawa. Totoo yan. Pero teka, balita ko, may bagong pasaherong maarte kanina? Oo, yung mga estudyante, kung makatawa, akala mo sila ang mabango sa lahat. Ikaw, hindi ka man lang lumaban? Para saan pa? Hindi ko kailangan patunayan sa kanila ang pagkatao ko. Tahimik silang nagkakininan. Si Aling Mercy tumango. Anak, tandaan mo, ang dumi ng katawan ay pwedeng hugasan, pero ang dumi ng isip, kahit anong sabon, di kayang alisin. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa matigas na kama, muling kinuha ni Elsa ang larawan ng kanyang pamilya. Sa liwanag ng maliit na bombilya, tinitigan niya ang ngiti ng kanyang ina, ang simpleng mata ng kanyang kapatid na lalaki, ang bagong gupit ng bunsong babae. Kaya ko pa, hindi para sa kanila ang bawat tawa at tingin. Hindi nila alam kung para kanino ang bawat pagod ko. Bawat linis, bawat pawis, para sa mga mahal kong naghihintay. Babalik ako hindi bilang basag, kundi buo at may dalang pag-asa. Iyan ang binitawang pangako ni Elsa sa sarili habang nakahiga sa kanyang kama. Sa katahimikan ng gabing iyon, ang halakhak ng mga taong nanlait sa kanya ay parang usok na unti-unting nawawala sa isipan niya. Ngunit ang sakit, hindi agad lumilipas. Kinabukasan, muli na namang hinarap ni Elsa ang mundong hindi kailanman naging banayad. Habang naglilinis siya ng sahig ng bagon sa unang tren ng umaga, narinig niya ang boses ng isang lalaking pasahero, malinaw, buo at walang pakundangan. Nako, mukhang amoy ang trabahador ah! Sabay tawa. Tumawa ang isa pa, apos ang iba. Walang nakatingin sa kanya, pero damang-dama niya ang bawat salitang lumalampas sa hangin at dumidikit sa kanyang balat. Tila umalingaw-naw sa buong bagon ang biro, habang ang mop niya'y huminto sa pagdulas. Tang-ina, amoy pawis at sabon ng kanto, dagdag pa ng isa, at sabay-sabay na naman silang nagtawanan. Nakayuko lang si Elsa, pinilit niyang huwag ipakita na nasaktan siya. Pero sa loob, parang nilapa ang kanyang pagkatao, kinuyog, pinunit, nilunok ng mundong walang pakialam sa pagkatao ng maralita. Ang pinakamabigat ay ang panunood ng ibang pasahero. Walang nagsalita, walang imalma, lahat ay parang kasabwat. Hindi nila ako kilala, hindi nila alam ang dahilan ng pawis ko. Hindi nila alam kung ilang tiyan ang inaasahan sa perang kinikita ko rito. Bulong ni Elsa sa sarili habang muling pinagalaw ang mop. Dahan-dahan, pilit pinatitino ang hininga. Pagkababa ng mga pasahero sa susunod na estasyon, sumugod si Mang Benito, ang supervisor nilang kilalang hindi marunong magtimpi. Elsa, sigaw nito, halos mabasag ang boses. Ano tong mantsa sa upuan? Akala ko ba nilinis mo na to? Hindi pa nakakasabot si Elsa, inundayan na siya ng mas malakas na sigaw. Hindi ba kita tinuruan? Para kang wala sa sarili. Huwag kang tatanga-tanga rito. Biglang natahimik ang mga manggagawa sa paligid. May ilang pasaherong narinig ang sigaw at lumingon. May isang tuwikhim, ang iba'y nagtawanan. Ayan na naman si Benito, namumula na naman sa galit, biro ng isa. Tanga naman talaga yung janitress nila, sagot pa ng usa. Nanginginig si Elsa habang nakatayo. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang mata. Gusto niyang sagutin si Mang Benito, pero ano ang silbi? Alam niyang anumang paliwanag ay hindi pakikinggan. Ang kanyang mga kamay ay pinipigilang manginig. Ang mantsyang tinutukoy, marka ng tsokolate na naiwan ng batang pasahero. Isang bagay na hindi agad nakita sa dami ng upuang kailangang linisin. Maliit na bagay, malaking sigaw.
Kung ang dangal ko'y may presyo, tila mura ito sa lugar na to, naisip niya habang nakayuko. Makalipas ang hapon, matapos ang sunod-sunod na gawain, pumasok siya sa locker room. Isang maliit na espasyong may 4 na locker, isang electric fan, at amoy ng bleach. Isinara niya ang pintuan at dahan-dahang naupo sa tabi ng dingding. Hindi na siya naghubad agad. Hinayaan na lang niyang mabasa ang kanyang damit sa sarili niyang pawis. At doon, sa gitna ng katahimikan, tumulo ang kanyang luha. 1, 2, sunod-sunod, hindi mapigil. Ngunit walang tunog. Wala siyang lakas para humikbi. Wala ring gustong makarinig. Ayaw niyang may makaalam. Ayaw niyang tanungin. Hanggang kailan ako ganito? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Hanggang kailan ako uuwi sa gabi na parang wala akong halaga? Hanggang kailan ko titiisin ang ganitong klase ng pagtrato? Minsan, gusto na niyang sumuko. Hindi dahil mahirap ang trabaho. Sanay siyang magtrabaho. Pero ang mahirap ay yung hindi katako sa mata ng iba. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng silid, habang pinupunasan niya ang luha gamit ang laylayan ng uniforme, may boses na umuusbong sa loob ng kanyang dibdib. Hindi sigaw, isang bulong, ngunit malinaw. Hanggang kailan? Hanggang kayanin ko, kakayanin ko. Isinara niya ang locker, huminga ng malalim, tumayo, at sa isang iglap, parang muling naipon ang lakas na unti-unting nawawala. Sa labas ng silid, narinig niyang dumating si Aling Mercy at si Tonyo. Elsa, tawag ni Tonyo. May baon si Aling Mercy, pandesal na may palaman ngayon. Pinunasan niya ang kanyang mukha, pinilit ngumiti bago lumabas. Kumain ka anak, sabi ni Aling Mercy habang iniabot ang tinapay. Hindi tayo palaging nasa baba. Daraping ang araw, titigil din ang ulan. Tumingin si Elsa sa kanila, hindi nagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niya, hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula. Sa simpleng pandesal, sa simpleng tinig, may puwersang nabubuhay sa kanyang loob na halos malunod na sa pagod. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Wala pang araw, ngunit ang istasyon ay unti-unti nang gumigising. Nilinis niya ang mga hawakan, siniguradong tuyo ang bawat bahagi ng sahig at nilagyan ng sabon ang bawat cubicle sa CR. Ngayong araw, nais niyang tapusin ang gawain ng mas mabilis. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag na parang may magaganap. Habang pinupunasan niya ang isang upuang bakal sa bagon, narinig niya ang kaluskos ng isang bagay na gumugulong sa sahig. Paglingon niya, nakita niya ang isang tungkod na kahoy na may ukit sa hawakan. Ang may-ari, isang matandang lalaki, ay tila nahirapang abutin ito. Agad lumapit si Elsa. Teka lang po, ako na po. Wika niya, sabay yuko upang damputin ang tungkod. Inalalayan niya ang matanda paupo. Mabigat ang katawan nito, ngunit magaan ang dating sa kalooban. Pagkaupo, tinitigan siya ng matanda. Hindi ang tingin na sanay siyang nakukuha mula sa mga tao, hindi pagkasuklam, hindi pangungutya, kundi isang uri ng pagkilala. Maraming salamat iha, ani ng matanda, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Iyan ang puso ng isang taong hindi nabibili ng yaman. Napakurat si Elsa. May pagkalito sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito ipinakita. Wala pong anuman, trabaho lang po. Aniya, pilit ngumiti. Ngunit kahit matapos ang pag-uusap, hindi nawala sa isip niya ang titig ng matanda. Parang sumisilip sa loob ng kanyang kaluluwa, parang may alam itong hindi sinasabi. Papalabas na ang matanda ng tren, nang bigla itong lumingon at muling lumapit kay Elsa. Sandali, wika nito. Ito'y para sa'yo. Iniabot ng matanda ang isang tiket, pero hindi ito tulad ng karaniwang tiket ng tren. Dawa ito sa tila ginto, ngunit hindi mabigat. May ukit sa gilid na parang sining ng mga sinaunang panahon at kumikislap ito sa liwanag. Sumakay ka bukas ng 12:00 ng haping gabi, bulong ng matanda. Hindi ito ordinaryang tren. Dadalin ka nito kung saan ka nararapat. Napakunot ang noo ni Elsa. Tinitigan niya ang matanda. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ito po ba ay biro lang?
Hindi lahat ng pangako ay kailangang maunawaan sa simula. Sagot ng matanda, sabay kingdat. At bago pa siya makapagtanong muli, bumaba na ito ng tren at nawala sa dami ng tao. Naiwan si Elsa na nakatitig sa tiket habang ang puso'y binabalot ng pagtataka, kaba at pag-asa. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang boarding house. Pagkahubad ng uniforme, agad niyang inilabas ang tiket mula sa bulsa at inilagay sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Ang liwanag nito ay tila mas matingkad kapag mag-isa lamang siya. Hating gabi, anong klasing tren ang meron ng ganitong oras? Tiningnan niya ang kalendaryo sa pader, pinisilang palad at muling sinulyapan ang tiket. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang ngipin nito kahit minsan walang ulam sa hapag. Naalala niya ang ina na palaging inuuna silang pakainin kahit ang sarili na umubusan na. Naalala niya ang mga kapatid niyang naiwan sa baryo. Ang mensahe sa chat na laging nagtatanong, "Kailan ka uuwi, ate?" Napahawak siya sa dibdib. Minsan ang pagod ay hindi lang pisikal, kundi galing sa pakiramdam na baka walang patutunguhan ang lahat. Ngunit heto, isang matanda, isang tiket, at isang kakaibang alok. Ano kaya ito? Bulong niya. Totoo ba to? O biro lang? Ilang minuto ang lumipas bago siya muling huminga ng malalim. Wala namang mawawala kung subukan ko, bulong niya. At kung may kahit kaunting posibilidad na ito'y totoo, gagawin ko. Para sa pamilya, para sa sarili ko. Tumayo siya at inilagay ang tiket sa loob ng isang maliit na sobre. Inipit niya ito sa gitna ng kanyang notebook kung saan nakasulat ang mga pangarap niya. Makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay, mapaaral ang mga kapatid. Pagpikit niya ng mga mata, ramdam niya ang pintig ng damdaming matagal nang hindi niya nadama. Pag-asang may darating na pagbabago. Sa katahimikan ng gabi, habang ang buong istasyon ay nakalubog sa dilim at tahimik na parang walang mundo sa labas, tahimik siyang lumabas mula sa kanyang boarding house. Ang tiket ay nakatago sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Yakap ng tela ang pangarap na hindi niya alam kung totoo o imahinasyon lamang. Hindi siya sigurado kung ano ang naghihintay. Ngunit sigurado siya sa isa. Handa siyang sumubok. Pagdating sa istasyon, napansin agad ni Elsa ang di pangkaraniwang katahimikan. Wala ang mga karaniwang tunog. Walang anunsyo mula sa PA system. Walang huni ng tambol ng gulong ng tren. Walang ingay ng mga taong nagmamadali. Ngunit naroon ito, isang tren na kumikislap sa ilalim ng buwan, tila nababalutan ng liwanag na dumadaloy sa bawat gilid nito. May mga ukit sa katawan na parang di mabigkas na wika at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Inaanyayahan siyang pumasok. Tila buhay ang tren, hindi dahil sa ingay, kundi sa katahimikang nag-uudyok ng paglapit. Humigpit ang hawak niya sa tiket. Ito na ba yon? Bulong niya sa sarili. Lumapit siya. Sa bawat hakbang, parang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok. Ngunit hindi nakakakilabot, bagkus parang yumayakap. Ang mga paang sanay sa dumi at alikabok ay ngayon ay tumutungtong sa sahig na tila sinlinis ng ulap. Paglapit sa pintuan ng tren, kusa itong bumukas, walang bantay. Walang tanong, walang hinarang. Pasok, tila bulong ng mismong hangin. Sumakay siya, dama ang kabang humahalo sa pagkamangha. Sa loob ng tren, bumungad sa kanya ang isang daigdig na tila likha sa panaginip. Ang mga pasahero ay tahimik. Lahat ay nakasuot ng mamahaling kasuotan. May mga balabal na yari sa tila ulap. May alahas na kumikislap na parang bituin. At may mga matang tila laging nakangiti. Kahit hindi gumagalaw ang labi. Nasa kanya ang atensyon nila. Ngunit walang panghuhusga. Walang pagtawa. Walang panlalait. Tanging katahimikan at isang uri ng pagtanggap na hindi niya kailanman naranasan. Magandang gabi, sabi ng isang babae habang bahagyang tumango. Napatingin si Elsa sa sarili. Suot pa rin niya ang kanyang lumang jacket at uniforme. Bahagya siyang napaatras, tila nahihiya. Pasensya na po, madumi ang suot ko. Mahina niyang wika, ngunit ang babae ngumiti lang. Ang liwanag ay hindi sa tela nakikita, sagot nito.
Sa loob ng bagon, walang mga hawafan, walang mga lumang upuan. Lahat ay tila gawa sa kristal, ngunit malambot sa katawan. Sa labas ng bintana, hindi riles ang panaw, kundi lagusan ng liwanag na tila dinaraanan ng mga bituin. Nagpatuloy ang tren sa tahimik na paglalakbay, tila lumulutang sa agitan ng panaginip at katotohanan. Maya-maya, huminto ang tren sa isang istasyon na wala sa mapa. Walang signage, walang standard na plataporma. Tanging isang arko ng liwanag at mga bulaklak na may sariling ningning ang sumalubong. Pagbaba ni Elsa, halos mapaluhod siya sa tanawing nasa harapan. Ang lupa ay tila salamin, kumikislap sa bawat hakbang. Sa paligid, may mga punong may dahong parang gawa sa jade. At ang ilog na dumadaloy sa gitna ng lungsod ay hindi tubig kundi tila likidong ginto, makinis, mabagal at mapayapa. Lumapit sa kanya ang isang babae, matangkad na kasuot ng gintong bestida na tila hinabi mula sa sinag ng araw. Ang buhok nito ay mahaba, lumulutang, at ang boses ay may himig na parang musika sa hangin. "Ikaw ang hinihintay namin," aniya, habang bahagyang yumuko kay Elsa. "Ikaw na may pusong hindi nabahiran ng galit, kahit na puno ng pasakit." Napasinghap si Elsa. "Ako po," tanong niya, tinig na puno ng alinlangan. "Hindi ko po alam kung bakit ako narito. Basta po, tinanggap ko lang po ang tiket." Mumiti ang babae. "Ang tiket ay hindi basta binibigay. Pinipili ito ng liwanag at ikaw ang nakita nito. Maligayang pagdaping sa lungsod ng ginto ng mga diwata." Sa puntong iyon, parang bumalot sa kanya ang tatahimikan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkatanto. Ang mundong dati niyang iniiyakan ay hindi ang hangganan ng lahat. Tumingin siya sa palad niyang hawang pa rin ang tiket. Kumikinang ito. Ngunit ngayon ay tila nagbabago ng anyo, naglalaho habang ang liwanag nito ay pumapasok sa kanyang balat. Ito ang simula, bulong ng babae, at ang tanging tanong na natitira ay ito: handa ka na bang malaman ang tunay mong halaga? Tahimik si Elsa habang nakatayo sa harap ng ginintuang trono. Sa likuran niya, ang malawak na bulwagan ng palasyo, malamig, maliwanag, at tila humihinga kasama ng kanyang kaba. Kanina lang, isa siyang tagalinis ng tren. Ngayon hinaharap niya ang di inaasahang takbo ng kapalaran. Lumapit sa kanya ang ginintuang babae, ang gabay ng lungsod na tumanggap sa kanya sa piling ng mga nilalang na tila galing sa alamat. Sa kanyang mga palad ay may hawak siyang maliit na sisidlang kristal at mula rito ay lumulutang ang 3 bilog na ilaw. "Elsa," mahinahong sambit ng babae, "ang tiket na ibinigay sa iyo ay paanyaya, hindi gantimpala. Upang makilala ka ng lungsod ng ginto, kailangan mo munang harapin ang 3 pagsubok." Nanatiling tahimik si Elsa, ngunit sa loob niya may tinig na matagal nang nawala, ngayon ay muling bumalik. "Opo," sagot ng kanyang puso. "Handa na po ako." Dinala siya sa isang tagong hardin sa silangan ng lungsod. Dati itong luntian, ngunit nayo'y tigang. May mga halamang nalalanta at mga bulaklak na tila nagdadalamhati. 3 diwata ang naroon, nakaupo sa lilim ng isang nalulumbay na puno. Ang kanilang mga pakpak ay malabo, parang usok na nawawala sa hangin. "Matagal nang hindi sumasayaw ang hangin dito," wika ng isa sa kanila. Ang lupay na nahimik mula nang mawalan ito ng pag-aaruga. Lumapit si Elsa. Lumuhod siya at hinawakan ang tuyong lupa. Napaso siya ng lamig, isang uri ng lungkot na pamilyar. "Ano po ang gusto yung gawin ko?" tanong niya, bagamat ang tanong ay mas para sa sarili. "Muling ibalik ang buhay ng hardin," tugon ng diwata. "Hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng puso." Kinabukasan, nagsimula si Elsa. Diniligan niya ang mga halaman, pinunasan ang mga dahon, kinantahan ang mga bulaklak ng awit na madalas kantahin ng kanyang ina tuwing gabi. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga kapatid, sa locker room, sa amoy ng tren, sa mga pangarap. Lumipas ang mga araw, wala siyang hiniling kapalit, anging makitang muling bumalik ang sigla sa lupa. Hanggang isang umaga, isang bulaklak ang bumukadkad, kulay ginto, may halimuyak na nagpapagaan ng dibdib.
Salamat sa pagbabalik ng hininga ng lupa, wika ng diwata. Pinagpala ka ng diwang tagapangalaga ng likas na yaman. Ang susunod na pagsubok ay sa gitna ng lungsod, ang dating bulwagan ng pagpupulong. Sira-sira ito, may bitak sa kisame at mga sahig na natabunan ng alikabok. May 5 manggagawa sa loob. Pagod ang mukha at may mga mata ng mga taong hindi na naniniwala sa pagbabago. Kailangan ipong ayusin, paliwanag ng gininto ang babae. Ngunit hindi mo sila maaaring utusan. Kailangang buuin mo silang muli bilang isa. Lumapit si Elsa. Alam kong hindi ako sanay sa ganitong gawain, panimula niya. Pero mas madali sigurong ayusin ang bulwadan kung sabay-sabay nating gagawin. Tahimik ang lahat. Hanggang sa isang lalaking may puting buhok ang lumapit at numiti. Walang lider na nag-uutos, pero may lider na marunong makisama. Mula noon, naging kasama si Elsa sa bawat buhat, punas at pintura. Naglatag siya ng mga tabla, tumulong magtimpla ng semento, at nagdala ng merienda para sa iba. Nang matapos ang linggo, tila bumangon muli ang bulwagan mula sa pagkakalimot. Ang bawat sulok ay muling nagkaroon ng kulay. Salamat, wika ng isa sa mga manggagawa. Hindi ka lang nagtayo ng gusali, nagtayo ka ng tiwala. Sa ikatlong pagsubok, dinala si Elsa sa isang madilim na silid. Sa gitna nito ay may mataas na batong altar at doon nakadapo ang isang gintong agila. Matikas, mapanuri ang mga mata at hindi kumikibo. Walang nilalang ang pinili ng agila, pahayag ng gabay. Hindi siya basta sumusunod. Ngunit kung kilalanin kanya bilang karapat-dapat, lalapit siya sa'yo. Tahimik na lumapit si Elsa. Sa kanyang dibdib naroon ang kaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Hindi ko alam kung anong nakikita niyo sa akin. Marahan yan sambit. Pero handa akong ibigay ang totoo kong sarili. Hindi ako perpekto, pero ako'y totoo. Lumapit ang agila, tumingin sa kanya. At pagkatapos ng ilang saglit, bunaba ito mula sa altar at marahan idinapo ang sarili sa kanyang balikat. Hindi ito mabigat, hindi rin malamig, parang yakap mula sa isang ina. Sa itaas, lumabas ang reyna ng lungsod ng ginto at numiti. Ang pinili ng gintong agila ay yaong may puso, hindi kapangyarihan. Tinatanggap ka namin, Elsa, at sa iyo'y ibinabalik namin ang pagkataong matagal mong ipinaglaban. Sa huling gabi ng kanyang pagsubok, mag-isang naupo si Elsa sa ilalim ng punong ginintuang namulaklak. Pinikit niya ang mga mata, at sa dibdib niya ay wala ng pangungutya, wala ng takot, tanging kapanatagan. Sa wakas, bulong niya, may lugar pala talaga ako, hindi bilang tagalinis, kundi bilang ako. Tahimik ang gabi sa lungsod ng ginto, ngunit sa puso ni Elsa may bagong sigaw, hindi ng sakit, kundi ng katiyakan may puwang sa mundo para sa isang tulad niya. Kinabukasan, ginising siya ng isang matamis na samyo ng bulaklak. Pagdilat ng kanyang mga mata, nandoon ang ginintuang babae, nakangiti. Handa ka na, wika nito. Ngayon tanggapin mo ang iyong bahagi sa aming tahanan. Sa palasyo dinala siya sa isang malawak na hardin kung saan namumukadkad ang mga bulaklak na hindi niya pa kailanman nakita. Sa gitna nito ay may mga hayop, lumilipad na uneho, makukulay na paru-parong kasing laki ng kamay, at isang maliit na puting usa na tumabi agad sa kanya. Mula ngayon, paliwanag ng reyna, ikaw ang magiging tadapangalaga ng aming mga hardin at mga nilalang. Ang iyong mga kamay ay nagdala ng buhay, kaya dito ka nararapat. Hindi agad nakapagsalita si Elsa. Sa kanyang paningin, umikot ang tanawin. Hindi dahil sa hiwaga, kundi sa labis na emosyon. Para siyang batang minsang itinulak sa dilim, na yun ay binigyan ng sariling araw. Maraming salamat po, mahina niyang sabi. Hindi ko akalaing may gantimpala ang simpleng kabutihan. Hindi simpleng kabutihan ang sayo, Elsa, wika ng reyna. Ang kabutihan mo'y may ugat, at ang mga may ugat ay kailanmay hindi basta napuputol. Mula noon, nagbago ang kanyang araw-araw. Hindi na siya gumigising sa takot o pagmamadali, undi sa kagalakan na may tungkulin may kabuluhan. Ang mga hayop ay naging kaibigan niya. Ang mga halaman, tila nakikinig kapag kinakausap niya. Isang araw,
Habang pinupunasan niya ang mga dahon ng punong may gintong bunga, pinanong siya ng isang diwata. Elsa, kung sakaling mawala lahat ng ito, anong babalikan mo? Ang alaala na pinili ako, sagot niya. At ang paniniwalang kaya ko palang mahalin ang sarili ko, hindi dahil sa tingin ng iba, kundi sa ginawa ko. Ang trabaho niya ay may kabayarang higit pa sa inaasahan. Araw-araw ay tinatanggap niya ang sahod na 100 beses na mas malaki kaysa sa dating kinikita niya sa pren. Sa halip na mabulag sa yaman, pinili ni Elsa ang simpleng pamumuhay. May sarili siyang silid na may malambot na kama, mga librong hindi niya pa nababasa at isang maliit na hardin na siya lamang ang nag-aalaga. Kumakain sila ng sabay-sabay, walang mataas, walang mababa. Lahat ay nakikisalamuha, may kwentuhan, may halakakan. Alam mo Elsa, wika ng isang diwatang tagaluto habang nagkakape sila sa lilim ng punong jasmine. Ikaw lang ang nilalang rito na walang ginamit na mahika, pero parang ikaw ang may pinakamakapangyarihang kakayahan. Anong kakayahan? Tanong ni Elsa, ngumiti habang sumisipsip sa tasa. Yung magmahal kahit masakit. Yung gumawa kahit walang gantimpala. Yung sumabay kahit hindi sigurado kung saan patungo. Sa kanyang isip, naalala niya ang locker room sa kanyang dating trabaho, ang sahig ng tren, ang tawa ng mga pasahero, at ang pandesal ni Aling Mercy. Noon, ang gusto ko lang makaalis sa hirap, mahina niyang sabi. Pero ngayon, gusto ko nang bumalik na may dalang ginhawa para sa pamilya ko. Habang lumilipas ang mga taon, 10 taon siyang tumira sa lungsod ng Ginto, naging haligi si Elsa ng palasyo. Hindi siya naging reyna, ni hindi siya himirang na tagapayo. Pero siya ang unang hinahanap ng mga nilalang kapag may sira sa halaman, kapag may malungkot na hayop, kapag may bagong salta sa lungsod. Dumating ang araw ng kanyang paglisan, bagamat mabigat sa dibdib, alam niyang kailangan na niyang bumalik sa totoo niyang mundo, hindi upang iwan ang kababalaghan, kundi upang dalhin ang liwanag nito. Tinawag siya ng reyna sa gitna ng bulwagan. Naroon ang mga nilalang ng lungsod, lahat ay nakatingin sa kanya. Elsa ng mundo ng tao, sabi ng reyna, ang puso mong ginintuan ay nagsilbing ilaw sa lugar na ito. Bago ka umalis, hayaan mong kami naman ang magpasalamat. Isang lalagyan ng kristal ang ibinigay sa kanya. Sa loob nito ay mga diamante, mamahaling bato, at gintong alahas. Ito ay hindi lamang kayamanan, paliwanag ng reyna. Ito ay paalala na minsan ang isang nilalang na ginapos ng pangungutya ay naging ilaw sa amin. Laging bukas ang pintuan ng lungsod ng Ginto para sa iyo, Elsa. Hindi na siya nakapagsalita, tumulo na lang ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa yaman, kundi sa damdaming ngayon lang niya tunay na natanggap. Dignidad. Sa kanyang pag-alis, ang gintong agila ay lumipad sa langit at sumunod sa kanya hanggang sa dulo ng lungsod. Ang mga bulaklak ay yumuko at ang hangin ay humaplos sa kanyang pisngi na para bang sinasabing, "Salamat." Habang palapit ang tren pabalik sa dating mundo, nanatiling tahimik si Elsa. Hindi na siya takot, ngayon ay buo na ang loob niya. Sa isang kamay ay hawak ang tiket, sa kabila ang mga alaala at pangakong hindi niya bibitawan. Hindi ko ito itatago dahil ito'y ginto, bulong niya. Itatago ko ito dahil ito ang nagpapaalala kung sino ako at kung ano ang tunay na halaga ko. At sa huling tingin niya sa lungsod ng Ginto, alam niyang hindi ito ang wakas. Isa lang itong paalala na ang kabutihan, kahit walang nakatingin, ay laging sinusuklian. Tahimik si Elsa habang sumasakay muli sa tren, ang parehong tren na minsang nagsakay sa kanya mula sa dumi ng istasyon patungo sa liwanag ng isang lungsod na hindi alam ng mundo. Ngayon, hindi na siya pasahero ng pagkakataon. Siya na ang dalangin na natupad. Sa kanyang kamay, mahigpit ang hawak niya sa isang maliit na sisidlang, may lamang mga diamante, batong mahalaga at gintong tiraso.
mga regalong iniabot ng mismong reyna ng lungsod ng Ginto bago siya umalis. Pagdating niya sa Maynila, 1 linggo lang ang lumipas para sa mundo. Walang nagbago sa kalendaryo, walang nagtanong kung saan siya nanggaling. Ngunit para kay Elsa at sa lungsod ng Ginto ng mga diwata, 10 taon na ang nagdaan. Sa puso't isip, sa paraan ng kanyang paglakad at pagtingin sa buhay, hindi na siya ang dating tagalinis ng tren. Gamit ang naipon niyang sahod sa lungsod ng Ginto, na 100 beses ang laki ng kinikita niya sa dati niyang trabaho at mga mamahaling regalong alay sa kanya ng mga diwata, unti-unti niyang binuo ang plano. Unang hakbang, magtayo ng sarili niyang kumpanya. Pumunta siya sa mga financial advisor, abogado at eksperto sa negosyo. Maingat siyang nakinig. Pinag-aralan niya kung paano ang isang pangarap ay nagiging plano at ang plano ay nagiging estratehiya. Sa loob ng 6 na buwan, nakabili siya ng ilang lote sa lungsod at sa probinsya. Mga lupang dating iniiwasan ng mga negosyante dahil malayo, lubak o hindi raw promising. Pero para kay Elsa, ang lupa ay lupa. Ang tanong lang, sino ang magtatanim ng pangarap dito? 1 taon matapos ang kanyang pagbabalik, isinilang ang Elsan Development Corporation, isang kumpanyang nakatutok sa low-cost, dignified housing para sa mga manggagawang hindi kayang bumili ng mamahaling tirahan. Hindi lang ito negosyo, paliwanag niya sa kanyang unang mga empleyado. Gusto kong bawat bahay na itatayo natin ay magbibigay ng respeto, hindi barong-barong, kundi tahanan. Gamit ang kanyang puhunan mula sa mga batong hiyas at ginto, nagsimula siyang magtayo ng unang 3 gusali. 1 4 na palapag na apartment sa Rizal, 1 row of townhouses sa Cavite, at 1 mid-rise condo sa Quezon City. Maingat ang bawat disenyo, may espasyo para sa liwanag, bentilasyon at dignidad. Sa 2 taon, nadagdagan pa ang kanyang mga proyekto. Inalok siya ng mas malalaking investors, pero hindi siya bubitaw sa kanyang prinsipyo, affordable, maayos, at makataong tirahan. Maraming developer ang tumitingin sa kita. Ani niya minsan sa isang board meeting. Ako, tinitingnan ko ang mga mukha ng mga dating katulad ko. Mga janitor yung mga naputulog sa hindi maayos na tirahan sa ilalim ng tulay sa kalsada. Gusto kong bigyan sila ng pintuang pwedeng katukin ng taas noo. Makalipas ang 5 taon, hindi na mabilang ang mga gusaling kanyang naipatayo. Pero isang araw, habang tinitingnan niya ang isang blueprint ng panibagong proyekto, bigla siyang napahinto. Panahon na siguro para bumalik. Bumalik siya sa istasyon ng tren. Hindi para manumbat, kundi para magpahalala na ang lupa kahit madumi ay pwedeng pagtamnan ng ginto. Pagdating niya, halos hindi siya makilala ng mga tao. Elegante siya, marangal, ngunit hindi mapagmataas. Nagtungo siya sa tagalinis na nakita niyang katulad ng sarili niya noon. "Kamusta ka?" tanong niya. "Okay naman po. Kayo po ba si Ma'am Elsa?" Ngumiti siya. "Oo. Dati akong tulad mo at gusto kong imbitahan ka kung gusto mong lumipat sa mas maayos na trabaho." Sa kantin, nakita niya si Aling Mercy. Matanda na, mas maraming puti sa buhok, pero pareho pa rin ang ngiti. "Aling Mercy, tawag niya pagpwesto po ako para sa inyo. Cafeteria supervisor, aircon, masarap ang kape at hindi niyo na kailangang magdala ng pandesal para sa iba. Kami naman po ang maghahanda para sa inyo." Napaluha ang matanda. "Anak, ikaw yung dahilan kung bakit hindi ako nawala ng pag-asa sa kabutihan. Dahil din po sa inyo, natutunan kong kahit isang pandesal, kaya palambutin ang pinakamatigas na araw," sagot ni Elsa. Kasunod niyang nakita si Tonyo na yo'y may anak na. "Ate Elsa," tawag nito, "balita ko ikaw na raw ang may-ari ng mga maraming building. Ang galing mo talaga, kahit noon pa ay idol na kita. Naisip ko, Tonyo, baka mas bagay ka ng maging building manager kaysa tagalinis. Ikaw na ang magbabantay sa mga tahanang tinayo natin para sa katulad natin dati." Maya-maya lumapit sa kanya ang dating supervisor, si Mang Benito. Di makatingin, dala ang bitbit na mop. "Elsa,
Ma'am, hindi ko akalaing. Ngumiti siya, mahinahon. Hindi ako bumalik para manumbat. Pero kailangan kong humingi ng tawad. Masyado akong naging mapanghusga noon. Hindi ko nakita ang tao sa likod ng tumi. Wala pong masamang maging tagalinis, sagot niya. Ang masama lang ay kalimutan natin na kahit mga janitor ay may dignidad. Tumango si Mang Benito. Salamat sa pagpapaalala. Habang paalis siya sa istasyon, may mga pasaherong tumigil. Mga dati niyang nakasalubong. Nakapagsabi ng masakit na salita o tumawa sa kanyang uniforme noon. Ngayon, tahimik silang nakatingin. May ilan ang nagtanong, nagbitiw ng mahihinang bati. Ngunit karamihan, yumukulam bilang paggalang. Hindi niya sila kinamuhian. Hindi rin niya sila pinalakpakan. Tahimik siyang ngumiti, tumango, at naglakad palayo. Buo, payapa at may layunin. Matagal na niyang pinangarap ang araw na ito. Ang araw na makakauwi siya, hindi bilang tagalinis, kundi bilang taong may dalang ginhawa. Matapos ang maraming taon sa lungsod ng Ginto at sa Maynila, bumalik si Elsa sa Visayas. Ang lupain ito, kung saan siya unang natutong mangarap, ay ngayon ay magiging saksi sa katuparan ng lahat ng iyon. Paglapag ng eroplano sa Visayas, saglit na tumigil si Elsa, huminga, pumikit, at nagdasal. Sa kanyang dibdib, may malamig na pag-ikot ng hangin, hindi ng kaba, kundi ng matagal ng inaasam na pagbabalik. Sa labas ng paliparan, naghihintay ang itim na SUV na maghahatid sa kanya sa baryong minsan niyang iniwan. Ngunit kailanman ay hindi niya kinalimutan. Sa likuran ng sasakyan ay nakalagay ang mga dokumento ng lupa, blueprint ng bahay at susi ng bagong van. Regalo niya sa kanyang ama. Pagpasok ng SUV sa makitid na kalsadang putikan, unti-unting nagtipon ang mga tao. Mga tanod, tsismosa sa tindahan, at ilang batang nakatambay sa waiting shed. Kanino kayang sasakyan yan? Tanong ng isang matanda. Siguro yan ang may-ari ng malaking bahay na bagong tayo. Sagot ng isa, sabay turo sa 3 palapag na gusali sa dulo ng kalsada. Ang yaman? Baka dayo. Hindi ko kilala yan. Wika naman ng isa pang lalaki. Baka taga Maynila. Sa harap ng bahay, naroon si Mang Rodel at Aling Norma, parehong nakasilong sa punong mangga. Hawak ni Mang Rodel ang sombrero, habang si Aling Normay may dalang bayong ng mga tanim na gulay. Pinitingnan nila ang bagong bahay na katabi ng dati nilang barong-barong. Malinis, mataas, may solar panels, water tank at malawak na balkonahe. Hindi natin alam kung sinong may-ari niyan, ani Mang Rodel. Medyo kinakabahan. Baka magalit kung palapiting tayo. Ang ganda, Rodel, sabay hapit sa braso ng asawa. Parang bahay sa ibang bansa, ano? Tahimik na bumaba si Elsa sa SUV, hawak ang susi ng bahay at ng van. Tay, Nay, mahina niyang sabi. Paglingon ng dalawa, saglit silang natigilan. Nasa harap nila ngayon si Elsa, bihis ng maayos, may tindig na matatag, at may ngiti sa labi na punong-puno ng paggalang. Elsa, pabulong ni Aling Norma, habang unti-unting lumuluha. Ngumiti siya. Ako po ito, Nay. Tay. Tumakbo si Aling Norma at agad siyang niyakap. Sa likod niya, isa-isang lumabas ang mga kapatid niyang hindi makapaniwala. Anak, ani Mang Rodel, nanlalambot. Sa'yo ba tong bahay na to? Opo, sagot ni Elsa, iniabot ang susi. Para po sa inyo, hindi na po tayo bubungkal ng yero tuwing may bagyo. Hindi na po tayo tatakbo sa tubig baha. Ito na po ang tahanan nyo. Pagpasok nila sa bahay, nabalot ng katahimikan ang bawat isa. May malamig na simoy mula sa aircon, mabangong pabango sa living room. At mga bagong muebles na tila galing sa mamahaling department store. May sariling kwarto kami, tanong ng isa niyang kapatid. May sariling CR, sigaw ni Ana, ang bunsong babae. Ate, parang hotel? Tay, Nay, sa inyo po ang master bedroom. May view pa ng palayan, sabi ni Elsa habang tinuturo ang hagdan. Tahimik si Mang Rodel, nilingon ang kisame, ang pader, ang pintuan. Pinisil niya ang kamay ni Elsa. Hindi ko akalaing makakaranas kami ng ganito, mahinang sabi nito. Anak, paano mo nagawa to? Paka? Ngumiti si Elsa.
Wala pong masama. Matagal ko na pong inipon. Mula sa kinita ko, sa trabaho, at sa mga regalong ibinigay sa akin ng mga taong naniwala sa akin. Napaluha si Aling Norma. Dati, tinapay lang ang bitbit mo. Ngayon, bahay, sasakyan. Anong klaseng milagro to? Milagro po ng kabutihan, sagot ni Elsa. At ng pananampalatayang hindi bumitaw. Sa hapagkainan, pinagsaluhan nila ang nilagang baka, sinaing na bagong ani at minatamis na saging. Wala ni isa ang nagsalita ng tungkol sa problema. Ang usapan ay puro kwento ng tagumpay, tawa ng mga bata at pagbabalik ng anak na minsang pinadala sa Maynila ng walang kasiguraduhan. Kinabukasan, ipinatawag ni Elsa ang mga opisyal ng barangay at ilang guro sa isang simpleng pagtitipon sa bagong tayong multi-purpose hall. Nandoon na ang mga school supplies, hygiene kits, libreng pagkain, at forms para sa mga bagong scholarship at livelihood programs na siya mismo ang nagpondo. Hindi ako bumalik para lang sa pamilya ko. Panimula niya, bumalik ako para sa inyo. Kasi galing ako sa inyo. Alam ko ang pakiramdam ng gutom, ng takot, ng pangungutya. Kaya kung may kaya akong ibigay ngayon, ito yon. Palakpakan ang sagot ng mga tao. May ilan ang lumapit na naiiyak, mga ina, guro, magsasaka. Lumapit ang isang matandang guro. Elsa, dati kang tagalinis ng tren, hindi ba? Opo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ikaw ang ginto ng baryo natin. Sa hapon ding iyon, naupo si Elsa sa ilalim ng punong mangga. Sa kanyang palad, nakahimlay ang tiket, hindi na kumikislap. Ngunit para sa kanya, iyon pa rin ang pinakamatayog na paalala ng lahat. Hindi ako bumalik para lang sa sarili ko. Bulong niya. Bumalik ako para sa kanila. Lumapit si Aling Norma at marahang isinandal ang ulo sa balikat niya. Anak, wika nito, may luha ng galak sa mata. Ikaw ang ginto ng buhay namin. At sa kanyang puso, sa katahimikan ng hapon, alam ni Elsa, sa wakas nakauwi na siya. Hindi lang sa bahay, kundi sa layunin. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Elsa sa Maynila upang asikasuhin ang mga bagong proyekto ng kanyang kumpanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang parke sa Quezon City upang makalanghap ng sariwang hangin, may nakita siyang pamilyar sa gilid ng fountain. Isang matandang lalaki, nakaupo sa ilalim ng punong akasya, payapa, tahimik at nakangiti. Ang kanyang buhok ay puti, ang tungkod ay gawa sa kahoy na inukitan ng mga simbolo. Parehong-pareho ng matanda sa tren. Imposibleng hindi niya ito makilala. Hindi siya pwedeng buhay pa, bulong ni Elsa sa sarili. Hablot ang puso sa kaba. 10 taon sa lungsod ng ginto. Pero parang hindi siya nagbago. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tay, mahinang tanong niya. Ngunit sa isang kisap mata, lumingon ang matanda, ngumiti sa kanya at naglaho. Tumigil siya sa kinatatayuan. Tila huminturin ang paghinga ng mundo. Hindi yon imahinasyon, bulong niya. Tumitig siya sa pwesto kung saan ito naupo. Walang bakas, walang anino, walang ingay. Ngunit sa kanyang dibdib, may tahimik na tinig na nagsabi. May mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Ilang gabi makalipas, habang siya'y nagbabasa ng mga ulat sa kanyang opisina sa 12 palapag, napainto siya sa pagsulat. Chug-chug, chug-chug. Iyon ang tunog ng tren, hindi ng MRT, NRT, kundi ng mismong tren ng hating gabi. Matalas, malamig at tila tumatagos sa kalamnan. Tumayo siya, pinatay ang ilaw at dumungaw sa malaking bintana. Wala namang dumaraan. Katahimikan ang bumalot sa lansangan. Ngunit ang tunog ay naroroon pa rin, para bang alingaw mula sa ibang mundo. Niyakap niya ang sarili, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matamis na pagkilala. Inaanyayahan siyang alalahanin, hindi upang bumalik, kundi upang manatiling totoo sa kanyang pinagmulan. Sa opisina ni Elsa, may isang bagay na hindi kailanmang inalis sa kanyang mesa. Isang simpleng frame. Sa loob nito, hindi larawan, hindi diploma, kundi isang tiket. Kumupas na ang kislap ng ginto, ngunit nandoon pa rin ang ugip.
mga simbolong hindi niya pa ring maunawaan. Tuwing madaling araw, habang tahimik ang lungsod, tinititigan niya ito. Hindi upang hanaping muli ang kapabalaghan, kundi upang gunitain ang himalang minsan ay ipinagkaloob sa kanya. Minsan, sapat nang maalala. Bulong niya. At kung darating ulit ang gabi ng hating gabi, sana sa iba naman. Sana sa susunod, sila naman ang dalhin. Hindi palaging kumikislap ang yaman. Minsan dumadaloy ito sa puso ng tao. Sa bawat pagpupulong, laging may nagtataka kung bakit may lumang tiket sa frame ng opisina ang isang matagumpay na CEO. May mga nagtatanong, may mangilan-nangilang nagtatawanan, akala'y palamuti lang. Ngunit para kay Elsa, ito ang puso ng lahat. Sa likod ng bawat desisyong ginagawa niya, mula sa pagpili ng empleyado hanggang sa mga proyektong isinusulong, naroon ang aral ng tiket. Hindi lang yan basta tiket, ani Elsa habang nakatingin dito. Yan ang paalala na minsan akong pinili, hindi dahil sa kung sino ako sa lipunan, kundi dahil sa kabutihang dala ko sa puso. Isang araw, habang binibisita niya ang bagong itinayong training center para sa mga kabataang manggagawa, nilapitan siya ng isang batang babae. "Ma'am Elsa?" tanong nito, nanginginig sa kaba. Ngumiti siya. "Oo, iha. Anong pangalan mo?" "Lia po. Dating tagalini sa pier. Naging scholar po ako sa programa nyo. Ngayon nagtatrabaho na po ako sa HR ng isa sa mga apartment nyo." Hindi makapagsalita agad si Elsa. Tinitigan niya ang mukha ng bata. Ang ngiti, ang determinasyon, ang hiwanag. "Salamat po," patuloy ni Lia. "Dahil po sa inyo, naniwala po ako ulit na may lugar para sa gaya namin. Hindi lang sa trabaho, kundi sa mundo." Yumuko si Elsa, hindi dahil sa pagod, kundi sa pagpapakumbaba sa harap ng biyaya. "Hindi ako ang dahilan, Lia, aniya. Ikaw, at ang tapang mong kumapit." Sa isang panayan sa radyo, tinanong siya ng host, "Ma'am Elsa, sa lahat ng naabot mo, negosyo, yaman, tagumpay, ano po ang pinakamahalagang natutunan ninyo?" Napaisip siya. Saglit siyang natahimik. Ang tunay na ginto, ani niya, hindi nakikita sa yaman o posisyon sa buhay. Ito'y nasa puso ng taong marunong tumindid ng may kabutihan, kahit tahimik, kahit mag-isa. Isinara niya ang panayam sa mga salitang, "Kung galing ka sa wala, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kapag dalisay ang loob mo, kusang lalapit ang pagkakataong para sa'yo. At kung minsan may alok ang kapalaran na hindi mo inaasahan, yakapin mo, pagpakabuti sa pagtanggap nito."